nag-admit di umano na under oath, sabi nga ni Chis Escudero, under oath nag-admit ng 1 billion, siya pa yung absuelto. Ito ni, kasi hindi ko talaga maisip yung ganitong klaseng nangyayari sa bayan natin. Ang hindi ko ma-realize dito, bakit hindi ito ma-realize ng ibang mga pinklawan, dilawan, dahil sa tindi lang ng galit nila kay VP Sara Duterte at ayaw lang nilang manalo sa 2028. So ang focus nila doon, habang winawalang niya tayo, isipin mo again, hindi ko sinasabing walang kasalanan yung mga kakasuhan, hindi yun ang punto ko dito. Pero mantakin mo, 7 sa majority, ni isa wala sa minority, ni isang congressman wala. Si Romualdez nga, ano to? Saan ka nakakita ng ganun? Ito, seryoso na to. Ninanakawan na tayo ng gobyerno natin. Tapos, ang iniisip pa natin, kasi si VP Sara Duterte magiging presidente kaya ayaw namin. Mas kakampihan na lang namin yung magnanakaw. Huwag na tayo magbaang-maangan. Ang dahilan kung bakit kinukuha talaga yung Senate leadership, CONAS, impeachment ni VP Sara Duterte, at para hindi mabuking kung sino talaga ang mastermind ng flood control scandal na yan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Yan ang mahirap sa inyo di ba? Ito, pakinggan natin ito Ang lupit itong gagawin nila kay Robin Padilla. Dagdagan pa po ang mga pinakakasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Kamkrame, may express report si Mobile Journal. Jas Paredes, Jas, unang sinasabi ng PNP CIDG, laban daw kaya Senator Padilla itong obstruction of justice. Pero may iba pa pala nakasama dyan. Sino-sino yan? Ruth, bukod kay Senador Robin Padilla, may 5 pang ibang pinakakasuhan ng obstruction of justice ang PNP CIDG kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado. Sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico, kabilang dyan ang isang babaeng security officer ni Padilla na dati raw miyembro ng Armed Forces. Damay din pati ang anak ng tiyuhin ni Padilla na sinasabing may-ari ng sasakyang umescort sa pagtakas ni De La Rosa. Yung pickup truck daw nito ang ginamit para sunduin o alalayan ang pag-alis ni Bato. Kung babalikan natin ang mga naunang pahayag ni Padilla, inamin niyang sa sasakyan niya sumakay si De La Rosa nang lumabas ito noong madaling araw ng May 14. Ibinaba niya raw si De La Rosa sa Makati at hindi na tinanong kung saan papunta. Ang tingin dito ng CIDG, hindi lang basta nakisakay si De La Rosa kay Padilla. Pakinggan natin ang paliwanag ni Morico. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Ruth, kinumpirma rin ni General Morico na na-refer na nila sa Department of Justice ang reklamo laban kina Padilla at 5 iba pa. Posible rin daw na madagdagan ang makakasuhan sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Grabe, no? Jack, may sinabi ba ang CIDG kung konektado yung nangyaring barilan sa Senado? Dito naman sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, hindi kaya sinasabi ng iba, baka daw sila dyan, na magkagulo para makapuslit itong si Senator Bato? Yes, Ruth, nilaw natin yan sa briefing nga kanina. Ang sabi ni Director Morico ay related daw itong dalawang insidente nito o yung gulo ng sa Senado at yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi na niya yan idinetalye. DOJ na raw ang magsasagawa ng mas malalim na pagbusisi ng koneksyon ng dalawang insidente. Yan muna ang latest, Ruth. Yan po ang Express Report. Grabe, no? Talagang mantakin mo, questionable na nga yung warrant ni Bato dahil, again, marami na hong lawyer. Even hindi sila Duterte supporter, nagsasabing questionable yun Kasi talagang matinding para mo sinuko yung sovereignty mo Mantakin mo korte sa ibang bansa ang nag-issue. Sana nga kung bansa yung nag-issue. Hindi Ultimong Amerika, China, Russia, kinukundina na yung lintik na ICC na yan Alam mo, Trump, dapat talaga may gawin ka na dyan sa ICC na yan Mantakin mo gano'n nakakawalang niya. Wala nang rumirespeto dyan sa lintik na ICC na yan. Wala na. Mantakin mo yun. Tapos biglang, nag-issue lang ng warrant. Hindi, hulihin na kayo. Warrant na yan. Ano na yan, valid na yan. Anak ka ng wewe naman, Valid na kagad yung warrant. International. Hindi man lang dumaan sa ating court. Alam mo, hindi ko magets yung mga taong, lalo na yung mga abogado. Simpleng-simple ng konstitusyon Protecting everyone. Diba? Ginawa ngayon 1987 Constitution because out of martial law na ginawa ni Marcos. Dahil sa pagiging diktador ni Marcos Sr., kaya ginawa ang 1987 Constitution to protect. At nandyan niya sa Bill of Rights, due process. Anyone accused of something, kailangan dumaan sa due process. Due process, ano yun?
dumaan sa korte natin. That is so simple. You cannot bend that. Totoo naman eh. Constitution is constitution. Other laws, kailangan mag-comply with the Constitution. Any laws, kahit nga yung batas na ginagawa ng Congress or Congress, Kamara and Senate, kailangan mag-comply sa Constitution. Simpleng-simpleng sinabi doon, due process kailangan dumaan sa lahat ng korte. Di ba? Tapos ito, may mag-i-issue lang, may magtitrip lang sa ibang bansa. International Criminal Court, kuno. Kakasuhan. Kasuhan yan. Warrant yan. Tayo naman, bibigay natin. Ibig sabihin, yan pa lang, questionable na. Tapos sasabihin pa natin ngayon na obstruction of justice si Robin Padilla. Ang labo nyo naman. Ewan ko lang pero sobrang sobra na ho ito eh. Sobra na ho ito. Sobra talaga. Ito, tingnan ninyo ha. Pati ba naman na ito. Wait Pati ito si Cayetano. Given I wrote merong this- public I wrote pronouncements this, also of President. helping the Na-alarm Senator kasi De ako, La Rosa. na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplaska, still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commission on Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. On the part of the Senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato Kasama yan Senate sa ano natin. premises. Meron po ba kayo When the nakikita panel, liability? when will the panel meet about this? Yung panel natin? Nagsimula naman yung panel natin to investigate it. Si Aplaska, sasabihin natin. Pa-file natin sa Pina. In the next 5 to 10 days, he will be asked to explain. Sir, so wala pa sir sa pina kay Aplaska? Wala pa akong alam. Kasi ako, Kita nyo yan mga kababayan? Kita nyo yan? So mukhang tatrabauhin din si Cayetano. Mukhang dadalihin din po si Cayetano. Di ba? ng paper man pag gano'n So, inako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magrereklamo na kung na ang dami-dami sampina nagagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na lang gagawa. Ako pipirma, pag mataas ang posisyon, ako pipirma. so sir, ang nasapina pa lang so far are members of the media. Would that Yes, be correct? invitations muna. Hindi naman sampina lahat. Mostly invitations, no? Invitations pa lang lang. Yung sampina only for those who will not cooperate. Okay. Sir, may timeline po when do we expect the resolution of the Senate? I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. So wag na natin tanongin yan. Don't ask a question anymore. Kaya wala na tayong timelines. We will not talk about timelines. Alam mo kung bakit? Ilang beses ka na kasi sumablay sa timeline. Yan ang totoo. Lahat ng niya, kay Bantag, kay Tebes, lahat ng timeline nila, kay Zaldico. Di ba? Sabi niya ayoko na magbida-bida. Ngayon, siya pa rin ang bida. Parang, hindi, huwag na tayo dyan. Hindi natin naman yan. Huwag tayo dyan. Hindi pag-usapan yan. Ikaw lang naman na nagsasabi niya noon na puro kapalpakan Inuuna mo kasi sirang yabang. But sir, doon sa investigation niyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador? Kasama lahat yan. Yung Kasama. nasa Facebook live nila? Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the Grabe, no? Weaponized ombudsman, ano? Mantakin mo, pati yung senador, mga senador, yung Facebook live nila, kasama daw talaga sa kukuning ebidensya. Wow! 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 Grabe, no? Grabe talaga, lupit nyo mga kababayan. Iba ka level ka. We will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Okay, sir. Okay. Sir, yung kay, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks, ano po yung basis nun? DOJ recommendation din po ba yun? Or is it with the Ombudsman? DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in toto because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako, kaya lang gumawa na rin kami ng investigation dito. Thank you, sir. Mike. Parang buryod na siya. Buryong-buryo na si Romualdez. Sabi niya, namang kapalpakan to. Buryo ka na. Sir,
Kung di ako nagkakamali nung mga unang pag-iimbestiga natin sa flood control, nababanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng plunder sa mga involved na lawmakers. Pero ngayon, yung simula yung pag-imbestiga po kay dating Speaker Martin Romualdez, dito kay dating Senate President Jesus Escudero, pagkatapos ito sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Joel. Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin. Ano kasi yan? Yung naging dahilan bakit? Hindi, ito yan. Ang unang tingin natin kasi, parang naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ina-acquit lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba? Parang nangyari na yan. Pero about thinking about it again, and looking at the body of law that we have, we really can make a case for plunder. At dapat wag lang matakot kasi sometimes there are really bad decisions written by certain justices. And that can be overturned by the court. Yun ang ating change of attitude, is that we are hoping that the Supreme Court, of course, and Sandigan Bayan, will look at it from a perspective from a very objective perspective na kung paano talaga nagko-constitute ng crime ng plunder. Kasi nagkaroon nga ng ibang pag-i-interpret na parang para lamang maka-acquit ng tao na hindi naman dapat ma-acquit. Yun nangyari. So, let's bend the law, sabi nga niya. Ay, nako, patay tayo dyan, mga kababayan. Talaga naman. O, ito, panoorin pa natin to kung paano nila inuubos. O, ito. Nasa 7 senador ang posibleng makasuhan sa mga Grabe, susunod na no? araw dahil sa flood control 7 senador. And guess what? It's all from majority. Hayop! projects. Ayon sa Ombudsman, inihahanda na rin daw ang mga kaso laban sa ilang congressman. May unang balita si Joseph Morong. Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Yan ang tanong ni Senador Erwin Tulfo ng minorya sa Senado kung bakit tila minamadali na mapagbotohan ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Senate rules para payagan ng mga senador na makaboto online kung wala sa Senado. Walang pinangalanan si Tulfo kung sino ang 2 senador na umano'y maaresto. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kakasuhan ng plunder si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa pagtanggap umano niya ng kickback sa mga flood control project. Sunod na raw sa kanya si Senador Joel Villanueva. I think that is Timor, Senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may 3 pa po. Marcoleta. Tapos meron pang 3 pa. May 3 pa. 3, 4 pa. So, nakakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Grabe, no? Kasi hindi talaga matarok ng utak ko eh. Mantakin mo lahat. Lahat ng galing sa majority. Wow! Wow! Tama talaga yung sinasabi ni SP Cayetano noon eh. Nagkaroon ng pananakot sa mga kasamahan niya. Pag hindi lumipat, ipakukulong. Ito na yun, oh. Alam mo, grabe ito. Hindi ko na, kahit pinklawang ka, tanga ka talaga pag hindi mo ma-realize ito. Tanga ka. It's either tanga ka o yung puso mo nababalutan na ng galit lang sa Duterte. Pag hindi mo ma-realize ito, at tuwan-tuwa ka pa sa ginagawa ni Marcos. This is sobrang dictatorship ang tawag dito. 'Di ba? Dictatorship po ito. Alam mo, okay lang sana kung may isang makulong dahil talagang 'di ba? I mean, hindi naman natin sinasabing santo sila, hindi natin sinasabing hindi sila nagnakaw, hindi 'yung punto ko dito. Pero mantakin mo, halos 7 sila, lahat nasa majority, dun sa kabila ni isa wala. Ano to? Tanga ka na lang pag di mo ma-realize yan eh. Bobo ka lang talaga eh. 'Di ba? Sobrang kabubuhan mo kung hindi mo ma-realize yan. Or talagang yung puso mo, sobrang galit na kay Duterte, na yung judgment mo, nabulag na. Nawala na sa hulog, ika nga. Di ba? Banting tayo dyan. Si Marcoleta na nagsulong ng pagbabago sa Senate rules, pinakakasuhan ng plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng regalo dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual, bagay na hindi idineklara sa kanyang salin. Si Escudero na pinakakasuhan rin daw sa pagtanggap umano ng 586 million pesos na kickback mula sa flood control projects, nagsumite na ng kontra sa laysay sa Ombudsman. Sina Escudero, Estrada, Marcoleta at Villanueva kapwa mga majority senators. Kaya sabi ng kasamahan nila na si Senator Amy Marcos, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagmanais na buwagin. Maraming nagte-text sa amin, taga-DOJ, taga-OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman lahat eh.
Ayon kay Naks- Rimulya, may kakasuhan din silang mga congressman. Oo, sino? Yung mga hindi pumirma. Hayop talaga. Mamaya may ikagagalit pa kayo. Antay lang kayo dyan. Ganito tayo binababoy ng gobyernong to. Mamaya, antay lang kayo. Lalo nang sinabi ni Rimulya na naghahanda na rin sila na sampahan ng reklamong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Ito pa, papakita ko sa inyo. Yung kay Escudero, ano ba nangyari dyan? Let's go to the details. Baka sabihin nila, pinagtatanggol lang na. Hindi, let's go to the details. Tingnan ninyo. Itinanggi ni Senator Francis Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback sa flood control projects. Iginit niya yan sa kanyang kontrasalaysay na isinumite sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. April 16 nang irekomenda ng Field Investigation Office ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Escudero. Base sa reklamo, nagkamal umano si Escudero ng lampas kalahating bilyong piso galing sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Base sa aligasyon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero sa kopya ng counter affidavit ni Escudero na eksklusibong nakuha ng GMA News, itinanggi niya ang mga aligasyon at pinabulaan ng nakakuha siya kay Bernardo ng 306 million pesos noong 2024 at 280 million pesos noong 2025 na tinanggap umano ng kaibigan, campaign contributor at umani bagman ni Escudero na si Maynard Ngu. Wala raw ebidensya na magpapakita na bagman niya si Ngu at inutusan niya ito na gumawa ng aksyon para sa kanya. Base lamang daw. Kita niyo yun? Kasi ang story niyan, sabi ni Bernardo, si Bernardo na naman. Mamaya, antay kayo, meron ako sasabihin. Eto, kesyo meron daw middleman, si yung Maynard Ngu. Humingi daw, tapos binigyan niya daw, tapos binigay daw kay Escudero. So, puro hearsay. Kasi puro daw yan eh. Hindi naman direktang nakausap niya eh. Si Chis Escudero eh. Dumaan lang daw kay Maynard Ngu. Paano kung saan? Ito totoo naman to. Paano kung ginagamit lang yung pangalan niya? Di ba? Gumagamit lang. Alam mo naman ganyan sa Pilipinas, marami yan. Pag nahuli ka na nga lang na sa traffic eh. Sandali, tatawagan ko si General. Kahit kaibigan ko si Mayor eh. Sandali lang, tatawagan ko si Mayor. Pagtawag, representative lang pala ni Mayor. Yung driver lang pala ni Mayor ng kausap mo, kaibigan mo. Tapos kakausapin ngayon ng driver, stop ako ni Mayor. Ano na lang yan, balato nyo na lang sa akin yan. Yeah, mahilig ang mga Pilipino sa ganyan eh. Kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si ganire. Gusto mo lang palang humingi ng discount sa restaurant niya. Sus. Yan, si Maynard Ngu lang yung siya lang ang kausap daw eh. Hindi pa nga tayo sure kung siya talagang kausap eh. Sa kwento ni Bernardo, ang sinabi raw ni Ngu na natanggap ni Escudero ang pera. Pero giit ni Escudero, wala naman daw na ipakitang pruweba si Bernardo na tinanggap Hearsay. niya ang umano'y kickback. Paiba-iba Grabe, rin no? daw at nagbabago umano ang sinasabi ni Bernardo. Yan, isa pa yan. Ilang beses nagpalit ng affidavit di ba sinabi ko na yan dati? Nakita naman natin sa Senate eh. Inaabot lang sa kanya yung statement niya. Nagpalit daw ng ilang beses yan. Di umano allegedly ng tawag dito, ng affidavit niya. Bakit kung ikaw nagsasabi kang totoo, hindi ka magdadagdag bawas? Nautusan ka, dagdag mo si ganito para, alam mo naman, kalaban na yan ngayon eh. O dagdag mo si ganito eh. Di ba? Hindi pa pwedeng gayon. Kailangan kung meron kang alam at nagsabi ka, una pa lang sinabi mo na. Hindi niya sinabi nung una eh. Huli ka. Sabi nga, huli pero di kulong. Yan, sa bayan natin. Bernardo sa apat na affidavits ito laban sa kanya. Tulad na lamang ng wala raw nabanggit si Bernardo na 306 million pesos na delivery sa unang tatlong affidavit na isinumite nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Lumabas na lamang daw ito nung may investigasyong ginagawa na ang Ombudsman. Hiniling ni Escudero sa Ombudsman na huwag bigyan ng immunity o gawing state witness si Bernardo at iba pang testigo laban sa kanya. Dahil ito ay master plunderer tulad ng sinasabi ng reklamo, hindi raw siya ito kundi si Bernardo. Si Bernardo raw ang most guilty sa mga... Ayan ito tingnan nyo to. Di ba? Nag-apply si Bernardo state witness. Tapos, kasi pwede ka mag-apply ng state witness kung hindi ikaw ang most guilty. Sino una niyang tinuro? Si Revilla. Di ba? Si Revilla unang tinuro niya para hindi siya most guilty. Ngayon naman si Escudero din. Tinuro niya para hindi rin siya most guilty. Para makapasok siya at maabsuelto sa state witness. Pero ito, tingnan niyo tingnan niyo yung logic. Yung binibintang niyang nakaw, 500 million lang. Pero magkano ang nakuha? At inamin mismo ni Bernardo. Individual na dawit sa flood control project. Sabi pa ni Escudero kung siya raw ang master plunderer, bakit kalahating bilyong piso ang sinasabing natanggap niya kumpara sa inamin mismo ni Bernardo na tumanggap siya ng lampas 1 bilyong piso. Hiningan pa namin ng... Under oath yun He admitted under oath 1 bilyon. Abay po. Doon palang logic, dictates eh. Ako ang mastermind? Ako ang boss? Mas malaki ang kita mo? Ano kahilo? Di ba?
Sinong tanga ang magsasabi na ang most guilty yung mas maliit ang kinita? Baka sabihin ng iba, wala naman sa batas yun na kung sino yung mas malaking kinita. Oo, pero sobrang logic na yun Kung ikaw yung talagang most guilty, ikaw yung boss, abay, mas malaki pa kinita. Kalahati ng kinita nung tauhan mo, sa'yo napunta kalahati lang. Sa kanya 1 bilyon, sa'yo 500 lang. Ano to? Gaguhan? Ito, again hindi ako nagsabi niyan. Sabi nung affidavit na nakita nitong GMA, mismong under oath, inamin ni Bernardo 1 bilyon. Kaya nga, imposible yung kay Revilla. Imposible rin yung kay Chis Escudero na sila ang most guilty. Pero alam mo naman, sa bayan natin, sa bayan ng Bendalo, anything is possible. Ganyan katindi sa Pilipinas. Anything is possible. Bernardo at ang Ombudsman. Pag-aaralan pa ng Ombudsman ang kontrasalaysay nito ni Senador Escudero para malaman kung may sapat na basehan para sampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Grabe, no? Eto, gusto nyo ng isang surprising decision, ha? Eto matindi. Nakuha nila yung gusto nila. Kaya tinuro si Chis Escudero, kaya tinuro si Revilla para mapalaya etong si Bernardo. Tingnan ninyo. Pakinggi! The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant O yan, given yan. Patay na siya So siyempre, dismiss na yung kaso niya. Pero yung iba, kamusta? to the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan 1st District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. Excluded. Hindi included, excluded. Madaling salita, wala na siya, hindi na kinasuhan. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 698. So tinanggap na sa Witness Protection Program. Susunod yan, state witness na. Wala na, hindi na sila kasama sa kaso. Antindi, alam mo, hindi ko malunok to. Nasusuka ako sa kawalang niya ang ginagawa ng gobyerno. Nasusuka ako. Ang sarap magmura ng mga 10 beses. Kasi grabe naman po ito. Babuyan na ito. Yung taong nag-admit, di umanon, under oath, sabi nga ni Chis Escudero. Under oath nag-admit ng 1 billion. Siya pa yung absuelto. Tapos pinklawang ka, kakampi ka ngayon sa mga Marcos, sasabihin mo walang problema. Sasabihin mo si Duterte ang may problema. Siya ang kurap. Pasensya na, mukhang matatapos tayo maaga. Mukhang hindi na tayo magtatagal kasi ayoko nang habaan tong video kasi baka mapamura pa ako ng bonggang-bongga. Iniwasan ko na yan 1. I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. As for our next steps, the criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Grabe, no? Hindi ko talaga malubos maisip na ganito katindi ang nangyayari. Ewan ko. Parang gusto ko mag-music na lang. Sasayaw-sayaw na lang ako sa club. Mag-i-enjoy pa ako dun Kasi hindi ko talaga maisip yung ganitong klaseng nangyayari sa bayan natin. Ang hindi ko ma-realize dito, bakit hindi ito ma-realize ng ibang mga pinklawan, dilawan, dahil sa tindi lang ng galit nila kay BP Sara Duterte at ayaw lang nilang manalo sa 2028. So ang focus nila doon, habang winawalang niya tayo, isipin mo again, hindi ko sinasabing walang kasalanan yung mga kakasuhan. Hindi yun ang punto ko dito. Pero mantakin mo, 7 sa majority, ni isa wala sa minority, ni isang congressman wala. Si Romualdez nga. Ano to? Saan ka nakakita ng ganun? Antinding kalokohan mga kababayan Matinding kalokohan po. Hindi ko talaga matanggap, hindi matarok ng isip ko. Tapos, ang ituturo nila, yung si Chis Escudero, ikukulong nila kasi hindi pumayag sa gusto nila dati, na mawala si Marcoleta sa Blue Ribbon. Si Revilla, na hindi bumoto sa impeachment ni BP Sara Duterte, mga anak niya.
Di ba? Tapos ano pa? Isipin mo ito lahat ngayon ng supposedly sanang magbubuking talaga kung sino ang may issue sa flood control. Etong majority. Bakit? Yung minority, may nangyari ba? Simple lang Tanggalin na natin yung BP Sara Duterte kasi bumatakbo naman yung impeachment. Agad-agad nga na convene na sa impeachment court yung Senate. Ito na lang tayo Bakit nila gustong palitan talaga ang leadership sa Senate? Ayaw na nilang ituloy yung Blue Ribbon Committee ng pagdinig sa flood control. Mga kababayan, ito seryoso na to. Ninanakawan na tayo ng gobyerno natin. Tapos, ang iniisip pa natin, kasi si VP Sara Duterte magiging presidente kaya ayaw namin. Mas kakampihan na lang namin yung magnanakaw. Huwag na tayo magbaang-maangan. Ang dahilan kung bakit kinukuha talaga yung Senate leadership con as impeachment ni VP Sara Duterte at para hindi mabuking kung sino talaga ang mastermind ng flood control scandal na yan.